Hello, grade 11 students. Welcome to our basic calculus class. And still, we are discussing about integrals. Pero for today's video, magiging mas specific po tayo doon sa pagkuha natin ng definite integral. Okay? So, natapos na po natin yung pagde-define ng antiderivatives and then nakakuha or nakapag-evaluate na rin po tayo ng indefinite integral using yung ating mga theorems and yung ating substitution from last week. So, this time, we're ready to define or to get the definite integral of a given function. Okay? So, just to clarify po, yung ibibigay kong definition dito ng definite integral is the easiest way on how to compute for the definite integral of a given function. Okay? So, may makikita po kayong mga references na gumamit po sila ng limits para po ma-define ang definite integral. Pero, you can also use yung ating fundamental theorem to define the definite integral. At yun po yung gagawin natin sa pre-recorded video na ito. So, let's define the fundamental theorem of calculus. So, ito pong fundamental theorem of calculus na ito yung gagamitin natin para po malaman kung ano ang definite integral ng isang given function. So, if a function f is continuous on a closed interval ab, and capital F is an antiderivative of f on the interval ab, then yung atin daw pong definite integral, so the integral from a to b, so meron na po tayong lower limit at saka upper limit of integration. Yun po yung yun yung iba doon sa ginagawa natin from indefinite integral. So sa indefinite integral po, wala po yung ating lower and upper bounds of integration. Okay? So kapag po definite integral, meron na pong upper and lower limits of integration. Okay? So the integral from a to b of f of x dx is equal to the antiderivative f of b minus the antiderivative f of a. Okay? So syempre, ang ibig sabihin lang nito, you just have to get the indefinite integral of the given and then evaluate natin siya doon sa ating upper and lower bounds. Okay? So, pagkakuha mo ng indefinite integral nito, ng given function mo, i-evaluate mo siya doon sa upper bound muna and then subtract natin doon sa pag-evaluate natin sa ating lower bound. Okay? So, bigay tayo ng examples para mas maintindihan po natin kung paano tayo mag-compute ng definite integral. Okay? So, sa madaling salita, yung definite integral po, nagkakaroon lang tayo ng specific value kasi yung ating mga values ng x ay napapalitan po nung ating upper and lower limits of integration. Okay? So, let's have the first one. So, let's evaluate the integral from 0 to 1 of 4x cubed dx. Okay? So, meron na po tayong iba't ibang paraan kung paano kumuha ng antiderivative natin. So, gamitin lang po natin yon and then after that, tsaka po tayo mag-evaluate at the given upper and lower limits. Okay? So, let's start with this one. So, syempre, unang-una sa lahat, dapat makuha na muna natin yung antiderivative ng 4x cubed. So, para hindi kayo mahirapan, pwedeng yung 4 ay ilabas na natin ng ating integral sign. Tapos, we have x cubed dx. Okay? So, nilabas ang 4 kasi constant lang naman siya. So, the integral of constant is the constant itself. Okay? So, kuhanan na natin ng integral yung x cubed. So, alam natin that's equal to x raised to 4 over 4. Tapos, yung nakuha po natin ay i-evaluate lang natin sa 0 at saka sa 1. Okay? So, nasa labas pa rin yung 4 natin. Tapos, i-evaluate ko. Uunahin ko po lagi yung mas malaking value or yung ating upper limit.
Okay? So, kapag sinubstitute ko yung 1 dito sa ating x, so magkakaroon ako ng 1 raised to 4 over 4. And then, minus, isa-substitute ko naman po yung ating lower limit. So, we have 0 raised to 4 over 4. So, kung mapapansin nyo, hindi na po ako naglagay ng plus c. Okay? So, hindi na tayo naglalagay ng plus c para po sa definite integral. Okay? And then, let's simplify muna itong nasa loob ng ating bracket. So, magkakaroon lang ako ng 1/4 minus 0. So, 4 times 1/4 ay equal lamang naman po sa 1. Okay? So, our final answer for this one is equal to 1. Okay? Question po or any clarifications for this one? Okay, let's proceed with our number 2 example. So, we're asked to evaluate integral from 2 to 5 of 2x squared plus 1 dx. Okay, so ganun uli yung gagawin natin using yung ating rule, yung addition, diba? So, pwede nating paghiwalayin yung dalawang yan para makuha natin yung integral. Okay, so una, ilalabas ko na muna yung 2 kasi constant lang naman siya. And then x squared dx from 2 to 5. And then, add lang natin yung ating 1 dx or dx from 2 to 5. Okay? Ayan. Okay? So, magkakaroon lang tayo ng 2. The integral of x squared is x cubed over 3. Tapos, yung ating integral ng dx ay equal naman po sa x. Okay? And then, yung lahat ng yan, evaluate po natin sa 2 at saka sa 5. Okay? So, para lang hindi malito, gawin ko na lang itong 2x cubed over 3 plus x, evaluate natin sa 2 and 5. Okay? So, start natin pag-evaluate yung 5 muna or yung upper limit natin. And then, subtract natin dun sa pag-evaluate ng ating lower limit naman. Okay? So, magkakaroon lang po tayo ng 5 cubed is 125 times 2. So, magkakaroon ako ng 250 over 3. And then, add natin yung 5. Tapos, sa kabila naman, magkakaroon ako ng 2 cubed is 8 times 2. So, I have 16 over 3 plus 2. And then, let's simplify. Ito. So, the LCD is 3. So, that's 250 plus 15. And then, dito rin sa kabila, LCD is 3. So, I have, sorry, this is minus. 16 plus 6. And then, simplifying this, 250 plus 15 is 265 divided by 3. And then, subtract natin ang 22 over 3. Okay? So, magkakaroon lang po tayo ng 243 when divided by 3 ay equal lamang po sa 81. So, our final answer is equal to 81. So, mapapansin nyo, lahat ng final answer natin, isang value talaga yung makukuha dapat. Okay po? Any question or clarifications, pwede nyo pong i-message sa akin. Let's proceed with the third example. So this time, ang binigay ko na example ay trigonometric functions naman para ma-recall natin kung paano tayo mag-simplify. Okay? So unang-una sa lahat, pwede nating paghiwalayin yung dalawang yan para po mas madali nyo makuha. Or kung sanay naman na kayong kumuha ng integral, okay lang na hindi nyo na paghiwalayin yung dalawa. Okay po? So if I get the integral of 2 sin x dx. So, alam po natin na that is equal to negative 2 ng cosine x. And then, meron tayong negative. So, the integral of 5 cosine x dx ay equal naman po yon sa 5 sin x. Okay? And then, yung answers natin na yan, i-evaluate dapat natin sa 0 at saka sa ating pi over 3. Okay? So, unang-una sa lahat, meron akong
negative 2, tapos cosine, yung mas malaki muna, pi over 3, and then minus 5 ng sine ng pi over 3. Sana tandaan nyo pa yung values. Kung may calculus naman kayo, walang problema. Kaya nating i-simplify yon. And then we have minus yung ating negative 2 cosine ng 0 minus 5 sine ng ating 0. Okay? So, simplify natin ito. Ang cosine ng pi over 3, ang pi over 3 po in degrees ay 60. So, the cosine of 60 is equal to positive 1/2. Okay? And sine ng 60 ay equal lang po sa square root of 3 over 2. And then, para naman dito, meron akong negative 2 times the cosine of 0 is equal to 1 minus 5 times sine po ng 0 ay equal lamang sa 0. Okay? So, simplifying this one will give me, this is negative 1 minus 5 square root of 3 all over 2. And then, syempre, 0 na ito. So, ang matitira na lang is negative 2. Pero may negative uli ako dito. So, magkakaroon ako ng positive 1. And then, positive 2. And then, when we simplify this, negative 1 plus 2, magkakaroon lang ako ng positive 1 minus 5 square root of 3 all over 2. Okay? So, para lang po mapagsama natin sa iisang fraction, so magkakaroon ako ng LCD na 2. This will be 2 minus 5 square root of 3, and that will be my final answer for this one. Okay? So, kung mapapansin nyo, hindi ko po kayo sasabihan na gawing decimal yung final answer natin kasi yung pong nakaugalian natin ng mga values ng ating trigonometric functions ay nag-i-involve ng square root. So, yung final answers po natin, gawin na lang din po nating mga square root. Okay? So, let's have the last one. So, this time, nag-prepare naman ako ng given na makukuha natin yung integral niya gamit yung ating substitution technique. Okay? So, we can still use substitution para po makuha muna yung indefinite integral and then evaluate natin doon sa ating lower and upper limits. Okay? So, let's start with this one. So, syempre, magle-let muna tayo dito. So, let u equals, obviously, ito nagpapahirap sa atin, yung x squared plus 1. Okay? So, if you get du, we're going to have 2x dx. Kung makikita nyo, x lang to, x dx. So, tanggalin ko yung 2 by dividing both sides by 2. Okay? Now, lahat po, pwede ko na mapalitan in terms of u. So, kapag ganito po, kapag e-evaluate tayo ng definite integral, pwede nyo pong hindi na siya ibalik sa x, pero make sure na papalitan nyo po yung kanyang upper and lower limits. Okay? So, pwede naman po, kung ayaw nyo palitan yung upper and lower limits niya, after nyo makuha yung integral natin, katulad ng ginagawa natin last week, di ibabalik nyo lang siya sa x. Tapos, you're going to evaluate dito. Okay? Pero kung gusto nyo na diretso na, di sa una pa lang, palitan nyo na itong ating upper and lower limit. So, paano ko siya papalitan? So, para malaman ko yung magiging bagong lower limit, so if x, kasi originally x yan, di ba? If x is 0, so gagamitin ko to. So, ang u natin ay magiging 0 squared plus 1. So, u is equal to 1. So, ang ipapalit ko sa 0 ay 1 na. Okay? Now, kapag ang x ko naman ay 1, ito yon. So, ang mangyayari, u is equal to 1 squared plus 1. Galing lang po siya dito sa nilet natin. Okay? And then, simplifying that will give me 2. So, yung original na 1, magiging 2 na. So, 0 to 1, magiging 1 to 2. Okay po? Para hindi nyo na kailangang ibalik doon sa ating variable x. Okay? So, pagkakuha ng integral, diretso na sa pagkuha ng definite integral. Okay?
So let's start with substituting muna. So ito yung isa-substitute natin. So meron akong du over 2 para po dito. So ilabas ko na yung 1/2. Tapos magkakaroon lang ako ng u cube and then du. Okay? And then, yung upper and lower limits natin ay 1 hanggang 2 na po. Okay? And then, after that, pwede na natin kunin yung ating integral. So, the integral of u cubed du is equal to u raised to 4 over 4. Okay? And then, after that, i-evaluate natin yon from 1 to 2 na po. Okay? Okay na yon. Diretso na siya. Hindi nyo na kailangang ibalik dito kasi nga pinalitan na natin yung ating upper and lower limits na with respect to u. Okay, so continuing the process. So magkakaroon lang ako ng, ilabas ko na muna yung 1/2. Tapos yung u, palitan ko na muna ng upper limit natin. So we have 2 raised to 4 over 4 minus, punta naman tayo sa lower limit natin. That's 1 raised to 4 over 4. Okay? So magkakaroon lang po tayo ng 16 over 4. Subtract natin, yung 1 raised to 4 is 1 over 4. Okay, so simplifying, 16 over 4 minus 1/4, that will be 15 over 4. And multiplying that by 1/2 will give us our final answer, which is equal to 15 over 8. Okay, so basically, para po sa definite integral, ang madadagdag lang talaga is yung pag-evaluate natin doon sa ating lower and upper limits. Okay? So, importante na alam natin yung ating mga basic integration theorems at saka yung ating kaya nating i-perform ang integration by substitution. Tapos, evaluate lang natin sa given limits para po makuha yung ating definite integral. Okay? So, you can message me po kung meron pa po kayong any other questions regarding this. So be ready for a quiz. This is quiz number 3 and the last quiz para po sa basic calculus on Friday, May 20 about definite integral. So, kung may question na lang kayo about sa pre-recorded video, tanong nyo na lang po sa akin via messenger o kaya po sa Edmodo message para masagot ko po kayo agad. Okay? So, hindi po tayo mag-meet sa ating schedule na webinar kasi magkakaroon na lang po kayo ng quiz na available from 3:30 to 5 p.m. Okay, so instead of the webinar, you're going to have the quiz about definite integrals. Okay, and that's all for today's video. Thank you so much for watching and good luck sa quiz ninyo on Friday. Bye-bye!